Ang nosebleed o balingoy-ngoy, karaniwang nangyayari lalo na kapag mainit ang panahon. Ang payo ng espesyalista kapag nagdurugo ang ilong at kung paano ito maiiwasan, alamin. Sa pagtutok ni Katrina Son. Araw-araw nakamotor papasok ng trabaho si Angel Facun. Pero kamakailan, dumugo ang kanyang ilong. Natakot ako syempre, pero kailangan hindi ka magpanik kasi the more na magpanik ka dahil sa sobrang init. Kaya nagbabaon na siya ng manipis na jacket at malamig na tubig. Si Edmond Toralde dahil din sa labis na init, madalas sumasakit ang mga mata at ilong tuwing papasok ng trabaho. Isa sa mga na-experience ko yung pananakit ng mata, the same time dito sa may bandang noo. Then yung parang mag-nosebleed ka dito. Ayon sa isang espesyalista, tuwing mainit ang panahon, lumuluwag daw ang blood vessels ng ilong at mas madali raw pumutok ang mga ito. Kapag mainit kasi ang panahon, tumataas yung temperatura ng ating kapaligiran. Matutuyo rin yung hangin dahil dito natutuyo rin yung loob ng ilong natin. Kapag ito ay nagiging manipis at marupok, mas madalas itong mag-crack o pumutok. Kung mangyari ito, ang dapat daw agad gawin, umupo ng tuwid, bahagyang yumuko para hindi mapunta ang dugo sa lalamunan. Sa ganyang posisyon, pisilin ang ilong. Ituloy ito hanggang huminto ang pagdurugo. Pero kung mahigit 20 minuto na at hindi pa yan maaampat at may ramdam ng hilo, panghihina, pamumutla o hirap sa paghinga at lagnat, agad magpakonsulta sa doktor. Bukod dyan, iwasan ang pagsinga ng malakas, no? Iwasan ang pagkamot o pagkutkot sa loob ng ilong. Ugaliin po natin mag-hydrate, meaning uminom po tayo ng maraming tubig para hindi matuyo ang mga mucous membranes. Kung madalas matuyo ang ilong, maaari raw gumamit ng saline nasal spray at iwasan ding mababad sa matinding init ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.